Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Attorney Rowena Guanzon 12 minutes ago. Tungkol ito sa desisyon ng Supreme Court na dineclare nilang unconstitutional yung impeachment case laban kay BP Sara. May mga haka-haka na dahil daw kay Tatay Digong, na-influensyahan daw ni Tatay Digong yung mga justices dahil 12 of them were appointed by PRRD. Oh, isa na yan, si ex-Senator Trillanes. Sa isang interview, sinabi niya yan. Hindi naman natin inaakusahan na bias sila. Kailang makikita mo ang kinakarap natin dahil 12 by appointed by Digong. Sabi niya, oh. So ngayon, hindi matanggap-tanggap ng mga anti-Duterte, Dilawan, loyalist, sino ba yan? Mga makakaliwa, hindi nila matanggap yung desisyon. Yun, may haka-haka na may kinalaman si Digong yan dahil appointed niyang mayan. Oh, ito, paliwanag ni Attorney Rowena Guanzon. Ang gandang paliwanag. Nakaka-believe talaga itong si Attorney Guanzon. Sabi niya, it is true that 12 out of 15 justices, including the Chief Justice, are appointed by Duterte. But, sabi niya, the decision is unanimous. Okay? Even Senior Associate Justice Marivic Leonen, who is very independent and appointed by Pinoy, voted. In fact, she is the yung nagsulat sa desisyon. Even BBM's first ever justice appointed Associate Justice Raul from Ilocos voted in favor of the decision. Ha? Oh, kung totoo, granting na totoo na nai-influensyahan sila sa kanilang kung sinong nag-appoint, dapat itong in-appoint ni BBM nag-vote sana against. Bakit? Ano? Ito, si Justice Lunin, kilala ko ito, talagang walang makaka-influence sa kanya. Ito pa, ang ganda yung dagdag na comment ni Attorney Rowena Guanzon tungkol kay Justice Lunin. Sabi niya, si Justice Lunin ay di mo basta-basta ma-influence yan. Matagal kami nagsama sa UP College of Law. Parehong Aquino appointee. Yan. Aquino appointee sila, ang dalawa. Kahit yung away namin ni Cardema, kasi kinasuhan ni Duterte Youth Party List, si Guanzon, first nominee sana ng P3WD, na hindi siya makaupo at kinatigan ng Supreme Court yung petition, kaya hindi nakaupo si Attorney Rowena Guanzon sa P3PWD. Oh, sabi niya, kahit yung away namin ni Cardema, bumoto siya against sa akin. Nagsama sila sa College of Law. Pareha silang Aquino appointee. Kaya, lalo akong bumibilib dito kay Justice Lunen. Ganon katindi ang tao na yan. Galing. Nung mga Rol Rivera, sabi niya, that's why I look up to him, inspired by his philosophy of justice should be restorative and transformative too. Wow! May mga nabasa kong desisyon, sinulat niya, tungkol sa mga binabaliktad nila na dinidismiss na kaso, convicted sa lower courts, pagdating sa Supreme Court, pag si Justice Lunen ang ganda. Yan, ito, restorative. Merong siya ba yung nagsulat nun? Merong sinintensyan, convicted, yung sugal. Kailang yung sugal lang na maliliit, wetting ba yun, convicted, ikukulong. Pagdating doon sa Supreme Court, ang hatol, no, hindi pwede. Pinawalang sala. Bakit? Sabi ng mga justices, ito si Justice Lunen natang sumulat, ang mga mayayaman nagsusugal naman sa kasino.
Anong kaibahan ng casino at saka wetting? Parehas lang. Pobre lang ang wetting, kikukulong ninyo. Bakit hindi nyo ikulong ang mga mayayaman na nagsusugal sa casino? O, di ba? Kaya, nakakatuwa po itong mga justices natin sa Supreme Court. May pag-asa pa tayo. Okay. Art Garcia, sabi niya, I truly pray you'd be a senator someday, ma'am. Ito nga, oh. Sige, sana nga maging senador natin ito. Ano pa? Rol Rivera, fairness is not their thing. They want everything to be on their side, and anyone not aligned with them is wrong. My main character syndrome talaga ang far left. Roy Moralde, Kagiwa is appointed by Pinoy. Mag-classmate sila sa Ateneo. O Kagiwan, bumoto. Pabor sa pagbasura. Kaya, ito, Leo Chris. Kung kontrolado ni Digong ang mga justices na yan, dapat napagbigyan na siya nung humingi siya ng TRO para di makidnap at mapadala sa ICC. Correct! Hanggang ngayon, walang TRO. Hindi naka-aksyon ang Supreme Court. Kaya, bahala na sila kung yun ang isipin nila na murag bias ang Supreme Court dahil appointed ni Digong ang 12, ganyan talaga yan, yung hindi makatanggap ang pagkatalo. Anyway, hindi naman inabsuelto si BP Sara sa mga akusasyon, di ba? Pwedeng i-refile lang nila dahil ang ano lang ng Supreme Court na violate lang yung 1-year bar rule dahil sa dami nilang ipinail. So, better luck next time, mga unity o kakamping ba, loyalist, ayusin ninyo, mga kongresista natin, better luck next time. Tuloy ang labanan, hindi pa naman huli ang lahat. Matutuloy pa rin ang bloodbath kung sakali. Kaya, see you next year sa impeachment. Sayang, matatahimik na ito. But, I don't know, sa Senado. Dahil sabi ni Senator Soto, may nag-advise daw sa kanya na legal luminary, pwede daw nilang i-disregard yung decision ng Supreme Court. Ay no, sino kaya yung legal luminary na yon na parang lumalabas, mas magaling pa kaysa sa 15 justices ng Supreme Court. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.